Inihanda na ni Kenji ang lahat ng kanilang mga kailangan at ang mga tauhan na kanilang isasama nang sa ganon ay agad nang makapunta kung nasa ang lupalop naroon si Maki upang mabawi si Andrea. Hindi nila ito pwedeng patagalin. Ilang beses na sinabihan ni Kenji ang asawang si Britney na hindi na nito kailangan pang sumama sa kanila. Sila na ang bahala. Siya na lang ang magre-resolba at haharap sa ex-boyfriend nito. Kenji, hindi pwede. Paniguradong hindi mo rin makukuha si Andrea. Kung ikaw lang nga nandun, ayokong malagay sa alanganin ng bata. Hindi mo kilalang lubusan si Maki. Baka kung ano pa ang gawin niya kapag nalaman niyang wala ako doon. Eh di magtutuos kami ng hinayupak na yun. Akala niya palalampasin kung ginawa niyang to na panggugulo sa pamilya natin? Subukan niya ako. Uubusin ko ang lahat ng bala ko sa katawan niya. Hanggat maaari, ay ayaw ni Britney na mapahamak din si Maki. Kaya dadaanin nila sa maayos na usapan iyon dahil na rin sa mga anak nitong umaasa sa kanya. Knowing ang background ni Kenji, sa mga sandaling pa lang na iyon ay natatakot na siya para sa dating nobyo. Wala itong match sa kanyang asawa pagdating sa mga kasamaan. Oo, maaaring nagbago na nga ang asawa niya, pero na-experience na nito ang maging masama, kaya hindi na iyon mahirap pa. Kenji! Oo na, hindi ako gagamit ng dahas hanggat hindi kinakailangan. Alam ko naman ang limitasyon ko at ang gusto mong mangyari. Ganun pa man ang kagustuhan ni Kenji. Mariing tinutulan pa rin iyon ni Britney at sinalungat. Masama ang kutob niya, kaya sasama siya para kung sakali lang ay hindi mabulilyaso at hindi dumanak na dugo. Ngayon pa lang din ay natatakot na siya. Mabuti namang tao si Maki. Maaari siyang makiusap dito. Malay nila, mapasunod nila ang lalaki nang walang sinong nasasaktan doon. Saka kung naroon ang twins, mas lalong ayaw niya na magkaroon ng sagupaan. Magiging trauma iyon. Hindi, kailangan mo pa rin akong isama, Kenji. Baka mapahamak si Andrea kapag ikaw lang. Hindi sa walang tiwala ako sa'yo. Sa kay Maki ako walang tiwala. Sa tingin mo basta niya ibibigay si Andrea kung hindi man lang niya ako makikita? Isang kalokohan yun, Kenji. Ipapahamak mo si Andrea. Nasisiguro ko na mapapahamak siya. Britney, sasama ako. Period. Sa huli, walang nagawa si Kenji sa nais ni Britney dahil may punto nga naman ito. Isa pa, mas kilala nito si Maki at kung paano makipag-usap dito. Kailangan nilang makaisip ng solidong plano nang sa ganon ay hindi sila nangangapa dito. May mga PNP rin naman silang makakasama nang sa ganon ay legal ang transaksyon nila. Let's make 3 plans. Una, makikipag-negotiate tayo sa kanya at baka lang makuha pa yun doon. Pangalawa, gagawa tayo ng clickbait. At ang last plan natin ay anuman ang mangyari, kailangan makuha sa kanya si Andrea. Sambit ng police officer na kausap ni Kenji. Nakikinig lang si Britney. Ilang oras na lang bago sila makaalis ng bansa at magtungo ng airport, ay nakatanggap si Britney ng tawag kay Maki gamit ang ibang numero na agad na trace ng mga tauhan ni Kenji ang location. Malapit ang cruise ship na pag-aari ni Maki sa may Puerto Princesa, gaya ng sabi ng pinsan nitong si Desiree. Sinabi nito na kailangan ni Britney na makipagkita sa kanya kung gusto niyang mabawi ang anak na si Andrea. Nasaan kayo? Pupunta ako. Please, Maki, huwag mong sasaktan si Andrea. Pwede ko ba siyang makausap? Hindi mo sana pinakailaman ng bata. Napakamusmus niya na't walang alam. Nagbabadya na ang mga luha ni Britney pero pilit na kinagat ang labi upang mapigilan sa paglandas. Oo naman, babe. Alam mo naman na parang anak ko na rin si Andrea. Kaya hindi ko talaga magagawa na saktan siya kahit na kailan. Huwag ka mag-alala. She is enjoying the view of the sea. Saka narito naman ang twins, kalaro niya. Sa sinabing iyon ni Maki ay mas kinabahan pa si Britney. Kailangan niyang marinig ang boses ng anak. Gusto niyang makasigurado. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi ito naririnig. Maki, please, pwede ko ba siyang makausap? Saglit lang, gusto ko lang marinig ang boses niya. She is busy, babe. Naliligo sila sa pool. Taliwas doon ang katotohanan sa sinabi ni Maki. Nakakulong si Andrea sa isang madilim na silid. Hinang-hina dahil ayaw nitong kumain o uminom kahit man lang ng tubig. Nanlilimahid ang kanyang hitsura ni hindi pa rin napalitan ng damit mula nang ipadukot ni Maki. Pilit itong ginigiit na gusto na niyang umuwi at makapiling ang kanyang pamilya kada makikita si Maki sa silid. 2 beses na rin ito napagbuhatan ni Maki ng kamay nang minsang kinagat niya ito at magtangkang tumakas, kung kaya may mga pasa ang mukha nito habang magulo ang buhok. Kung makikita lang ito ni Britney,
Papanawan siya ng ulirat sa labis na awa. Medyo putok din ang gilid ng labi ng bata. Hindi totoo na ini-enjoy nito ang view ng dagat, kagaya ng mga sinabi ni Maki. Putlang-putla na rin si Andrea dahil rin sa kakaiyak. Oras na may ginawa kang masama sa kanya, ako ang makakalaban mo, Maki. Sinasabi ko sa'yo. Tahimik na nakikinig si Kenji kahit na kanina pa niya gustong lumusot sa cellphone at baliin ang lahat ng buto ng lalaki. Oras na makita niya talaga ito, hindi niya palalagpasin ang pagkakataong halikan nito ang matigas niyang mga kamao. Lintik lang ang walang ganti. Hinawakan nito ang pag-aari niya at muntik pa nitong molestyahin ang asawa. Tapos dinukot pa nito ang anak nila. Kalma babe, parang hindi mo naman ako kilala. Marunong akong tumupad ng usapan, di ba? Ikaw lang naman ang hindi, di ba? Kilala mo ako, Britney. Umigting pa ang panga ni Kenji, nakaunti na lang ang pisi ng pasensya. Naguhuramentado na ang puso niya sa puot. Gusto niya itong pulbusin. Pilit namang kinalma ni Britney ang sarili. Hindi pwede na ipakita niya kay Maki na mahina siya. Ako lang ang kailangan mo, hindi ba? Bakit kailangan na pumunta ako dyan ng mag-isa? Iyon ang bili nito. Hindi siya pwede magsama ng mga pulis o kung sino man. Kaya naman nagbago ang kanilang plano ni Kenji. Doon na sila sa plan number 3. Oras na makapasok si Britney sa cruise ship, ay gagawin nila ang lahat para lumusob dito at sapilitang kunin si Andrea at Britney. Kahit anong mangyari. Itataya na nila ang buhay. Sino mag-uuwi kay Andrea? Huwag mo kong pagsinungalingan. Ako lang ang kailangan mo, kaya pakakawalan mo siya. Hindi mo siya idadamay. Britney, bakit mukhang pumurol na yata ang utak mo? Anong ginagawa ni Manang Elsa? Isama mo siya at sa kanya natin iiwan si Andrea. Magpapakalayo-layo na tayo. Ikaw, ang twins at ako. Bubuo tayo ng ating bagong pamilya, okay? Siguraduhin mo lang Maki na safe si Andrea. Dahil oras na. Oo nga, safe nga ang bata. Wala akong masamang ginawa sa kanya. Hindi mo kailangan magduda. Tandaan mo rin Britney ang kasunduan natin. Hindi mo pwedeng sabihin sa kahit na kanino ang plano ko. Ibig sabihin, pati sa lalaking yon, bawal. Kung mangyari man na ipinalam mo iyon, hindi lang si Andrea ang manganganib, kundi pati na rin ikaw. Pagkakuha ko sa'yo, ibibigay ko si Andrea. Maliwanag? Hindi kita bibiguin, kaya wag mo rin sana akong biguin. I'll see you tomorrow, babe. Miss you so much na. Humalakhak pa doon si Maki na parang baliwa. Pagkamatay ng tawag, ay nakaramdam ng panghihina ng katawan si Britney. Kung kaya naman parang pinutol na puno ng bumagsak ang katawan nito, na kung hindi nasalo ni Kenji, ay paniguradong agad na hahandusay ito sa sahig. Napasugod na ang ibang maid palapit sa kanya upang dumalo at tulungan si Kenji na ibalik ang kanyang malay. Ilang minuto lang din naman ay agad na bumalik ang ulirat ni Britney sa katawan. Nang mahimasmasan, ay gano'n na lang ang kanyang malakas na iyak. Walang nagawa si Kenji kundi ang yakapin na lang siya ng mahigpit. Trust me baby, trust me. Makukuha natin si Andrea at hindi kanya makukuha sa akin. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang. Alon ni Kenji sa kanyang asawa. Lalo pang sumidhi ang galit na nararamdaman niya sa kay Maki. Nang araw na yon ay pinagplanuhan nilang lusubin ang cruise ship ni Maki. Nang makuha na nila si Andrea, oras na dumaong na iyon. Alam naman na rin nila ang location ng ship. Subalit agad naman iyong tinutulan ni Britney dahil kinabukasan pa ang naging usapan nila ng dating kasintahan. Masyadong delikado iyon para sa bihag nito. Baka mabulilyaso lang din ang kanilang plano dahil sa biglaang lusob nila doon. Mabuti nga iyon na hindi siya handa. Magiging mabilis ang lahat. Hayaan mo na kami Britney. Gusto ko nang mabawi si Andrea sa kanya. Hindi ko kayang basta maupo na lang dito at palipasin pang isang magdamag nang hindi natin siya nakukuha. Kailangan na natin siyang puntahan. Hindi ba at iyon naman ang gusto mo? Ang makuha na natin siya agad? Dadagdagan ko ang mga pulis na isasama sa area para makisiguro na safe nating makukuha ang bata. Pumayag ka na Britney. Ganun na lang ang naging iling ni Britney. Iba ang kutob niya. Delikado. Masyadong suicidal ang gagawin nila. Paano kung armado rin ang mga tauhan ni Maki? Nakakasiguro siya na hindi magiging madali ang lahat at magkakagulo sila. May mga magbubuwis ng buhay na ayaw niyang mangyari. Either sa grupo ng mga pulis, grupo ng mga tauhan ni Maki at Kenji. Sayang ang buhay kung matatapos lang ng dahil doon. Ang sabi mo makikipag-negotiate ka sa kanya. Bakit biglang naging ganito? Lulusubin niyo na? May mga bata sa loob. Naroon ang anak niyang twins.
Hindi kaya ng konsensya ko, Kenji, na may mapahamak alinman sa kanila. Kapag nagkataon na magkagulo kayo, mga inosenteng bata sila. Iisipin mo pa ba sila kaysa kay Andrea? Kung hindi dinukot ng demonyo nilang amang bata, hindi malalagay sa peligro ang buhay ng lahat. Hindi makapagsalita si Britney. Kitang-kita na niya ang galit sa mga mata ni Kenji, na para bang wala itong sasantuhin kahit sino pa iyon kung haharangan siyang makuha si Andrea sa loob. Makinig ka, Britney. What if hindi kumakain si Andrea? Manghihina siya. Ilang araw nang lumipas. Di mo ba yun naisip? Mahal tayo ng bata. Sobrang mahal tayo ni Andrea na kapag hindi tayo na nakikita, sa tingin mo ay okay lang ang lahat sa kanya? Dikit din sila ni Noah. And Noah wasn't there. Beside her now. Panigurado na miss na niyang kapatid niya. Miss na tayo ni Andrea, Britney. Patuloy na giit ni Kenji na halatang nagpipigil ng luha. Kaya please naman, hayaan mo na ako nitong magdesisyon. Lutasin na natin ang problema ngayon. Agapan na natin agad. Hindi na natin kailangan maghintay. Gaya mo, ayoko na maghintay pa ng panibagong araw bago kumilos kung magagawa naman natin yun kaagad. Bawat segundo mahalaga, Britney. Bawat segundo. Bumuhos pa ang luha ni Britney sa litahan niya ni Kenji. Naninikip na naman ang dibdib niya sa nangyari. Kenji! Masuyong pinalis ni Kenji ang mga luhang naglandas na naman sa mukha ni Britney. Ang akala niya ay matatag na siya. Pero ngayon na-realize niya na hindi pa pala. May kahinaan pa rin siya. Pakiramdam ni Britney ay bumalik siya sa dating siya na walang magawa at napakahinang nilalang. Naisip niya na paano nga kung totoo ang lahat ng mga iniisip ni Kenji kay Andrea. Paano kung hindi kumakain ng bata? Ang isipin pa lang na nagugutom ito ay hindi na niya iyon kinakaya pa. Everyone will wear bulletproof too, including me. Huwag kang mabahala. Walang mapapahamak. Walang magbubuwis ng buhay. Magtatagumpay tayong makuha si Andrea sa kamay ni Maki. Gabi ang plano nilang pagsugod doon. Dahil yun ang estimated na daong ng ship na gamit ni Maki sa isang private port. Sinabi rin ni Kenji na may mga magiging bangka sa palibot noon. Just in case magkaroon ng escape plan na sa dagat ang daan. Ang number 1 goal nila ay ang mahuli si Maki at maipakulong. Pagbayaran ng mga kasalanan nito. Maraming kaso silang isasampa at sisiguraduhin ni Kenji na isang life imprisonment ang magiging hatol sa lalaking yon. Kaya na namin to, Britney. Change plan na tayo. Kenji, isama niyo pa rin ako. Kailangan makita ako ni Andrea. Hindi ako mapapalagay kapag hindi ako kasama. Hayaan mo kung sumama. Kung hindi mo gagawin yon, mapipilitan akong sumunod sa inyo. Gusto mo bang mas mapahamak pa ako, ha? Mariing napakamot na sa kanyang batok si Kenji. Batid niya na wala naman siyang magagawa kung gusto ng asawa. Kesa nga naman mapahamak ito, ay minabuti na lang niyang isama sa kanya si Britney. Fine, pero sa kotse ka lang. Dun mo kami hihintayin. Naiintindihan mo ba? Ang mga pulis, tauhan namin at ako lang ang papasok sa cruise ship. Mangako ka, hindi mo papairalin ang tigas ng ulo mo. Puno ng dudang tura ni Kenji. Tumango na lang ng ulo si Britney. Kahit ba iba ang nasa isip niya. Kapag naroon na siya, pwede naman na magbago iyon. Walang magagawa si Kenji doon. Hindi na niya mahintay na makita si Andrea, kaya paniguradong bababa siya doon. Mommy, umuwi na po ba si Andrea? Unang tanong ni Noah sa kanya pagbukas niya ng pintuan ng silid. Nakauwi na ba siya? Ayaw lumabas ng bata. Panay ang kulong nito at iyak ng paulit-ulit habang hinihintay ang kapatid. Ilang beses itong sinisi ang sarili na hindi niya binilisan na pumunta ng silid-aralan ni Andrea. Hindi pa, pero bukas tiyak na narito na siya. Naupo si Britney sa tabi ng anak na nakaupo lang sa gilid ng kama. Marahang hinaplos na ang ulo nito. Uuwi na po siya, Mami? Susunduin na namin ng daddy mamaya, kaya tama ng iyak. Kumain ka na rin ng marami. Hindi gugustuhin ni Andrea na makita kang payat. Mami, sasama ako magsundo sa kanya. No, Noah. Dito ka lang. Uuwi rin kami kaagad. Pero Mami, si Noah na ang kusang tinigil ang mga sasabihin. Okay, Mami. Ilang oras iyon bago sila tumula kung saan dadaong ang family cruise ship ng mga Valencia, minabuti ni Britney na makasama muna ang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot sa kanyang puso. Marahil ay dahil nakokonsensya siya kay Noah. Napapabayaan na nila ang sariling anak dahil sa paghahanap kay Andrea. At bilang ina, gusto niyang makabawi sa panganay. Oo,
Pantay naman ang pagmamahal niya sa dalawa. Pero naisip lang niya na, what if nagsiselo si Noah kay Andrea? Hindi lang nito sinasabi dahil sa malulungkot siya. Mahal na mahal ka ng Mami Noah ha? Huwag mo sana yung kakalimutan. Kapag nakauwi na si Andrea, pangako ng Mami na magkakaroon na ako ng maraming time sa inyong dalawa. Kayo na ang palagi kong uunahin at hindi ang trabaho ko. Bago tuluyang umalis ng kanilang villa, ay muli pang nagtungo si Britney sa silid ng anak. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa anak na hindi man umiiyak ay batid ni Britney na oras na mawala siya sa paningin nito. Babagsak ang mga luha ng bata. Hindi na nagpaalam pa dito si Kenji. Kagaya ng inaasahan ni Britney, nasa hagdanan pa lang siya pababa ay narinig na niyang umiiyak ang bata na kailangang aluin ni Manang Elsa upang mapatahan. Tutal nagbago na rin naman ang plano nila kung kaya hindi na rin nila kasama ang matanda patungo sa lugar na kagaya na napagkasunduan nila ni Maki. Wala na iwang silbi. Natigilan sa pagbaba ng hagdan si Britney nang marinig niya na mas lumakas ang iyak ni Noah. Nakalabas na ito ng silid. Humahabol na sa kanya pababa. Umikot siya at mabilis na umakyat ulit sa pag-aalala na baka biglang mahulog pa ito kung hahayaan lang. Gusto kong sumama, Mami. Yumakap na agad sa kanya ang bata na para bang ayaw siyang pasamahin at paalisin ng kanilang villa. Babalik din kami agad, anak. Bukas narito na kami ng daddy. Halo ni Britney na hinalikan sa noo si Noah, nanlilimahid na sa luha ang buo niyang muka na hindi magawang palisin ng palad ni Britney. Be good to Manang Elsa ha, hanggang sa makabalik kami. No, sama ako, Mami. Hinawakan na siya ni Manang Elsa. Pagtalikod ni Britney ay hindi na siya lumingon dahil sa boses pa lang ng anak ay nadudurog na ang puso niya. Sa tinig ng anak na paulit-ulit siyang tinatawag at kinukuha ang kanyang atensyon, kumukurap-kurap na si Britney upang pigilang pumatak ang nagbabadyang mga luha. Nakababa na siya ng hagdan, patungo na sa pintuan kung saan naghihintay si Kenji sa kanya. Ayos ka lang? Alanganing tanong ni Kenji na hindi nakaligtas sa pandinig ang mga iyak ni Noah. Babalik din naman tayo agad. Hindi inalis ni Kenji ang mga tingin niya sa asawa. May pag-aalinlangan sa mukha nito na tila ba parang nais na niyang hindi sumama. Ganun pa man ay hinayaan lang niya ang asawa. Hindi niya ito sinita. Sa loob ng sasakyan ay kapansin-pansin ang agarang pananahimik ni Britney habang nakatingin sa labas ng bintana. Patungo na sila ngayon ng airport. Ilang sasakyan ang nakasunod sa kanila dahil sa mga tauhang kasama nilang pupunta ng lugar. Nag-contact na rin ang police station ng general na kilala ni Kenji para maging backup nila sa lugar. All is set. Bagay na ilang beses pinanalangin ni Britney na sana ay wag mag-failed at mapagtagumpayan nila nang wala ding sino mang nasasaktan sa kanila. Hawak ni Kenji ang kanyang isang kamay at marahan iyong pinisil-pisil. Ngunit wala doon ang kanyang presensya dahil kung saan-saan na iyon naglalakbay. Habang binabalikan ng iyak ni Noah, naisip ni Britney na mali nga yatang sumama siya sa kanila at iniwan ng anak. Sana nagstay na lang siya sa villa dahil panigurado na ang pakiramdam ni Noah na mga sandaling iyon ay inabandona nila ito. Bagay na nagpabagsak pa ng magkabilang balikat ni Britney. Ayaw niyang maramdaman iyon ng anak nila. Subalit sa tingin niya, mas kailangan siya ni Andrea. Huminga na lang ng malalim si Britney. Wala nang atrasan iyon. Naroon na rin siya. Ngayon pa ba siya aatras? Sasakay sila ng eroplano patungo ng Puerto Princesa dahil kung gagamit sila ng barko ay mas matagal ang magiging biyahe nila patungo doon. O kung gagamit naman sila ng private plane o chopper ay mas makakaagaw iyon ng pansin, lalo na sa paningin ni Maki na nasa ship. Kung kaya naman mas minabuti na lang nilang maging sibilyan ang dating. Habang papalayo ng papalayo sa kanilang villa, patuloy na nagkakaroon ng guwang ang loob ng puso ni Britney. Nalulungkot siya. Lungkot na hindi niya alam kung bakit patuloy siya nitong binabalot. Hindi ba dapat ay masaya siya? Dahil ang linaw na ng pag-asang mabawi ang anak. Ngayong susubukan ng kanyang asawa, mga tauhan at pulis gawin iyon. Hindi ni Britney alam kung dala lang ba iyon ang labis niyang pag-iisip ng mga bagay-bagay lately, kung kaya nababalisa na siya ngayon. Pakiramdam niya ay may mangyayaring kakaiba na hindi niya ma-explain. Hanggang sa pagsakay ng eroplano ay nanatiling tahimik pa rin si Britney. Naani mo ay mas lumalim pa ang kanyang iniisip. Panay ang lingon sa kanya ni Kenji, na halata nag-aalala na ang mga mata. Maya-maya ay kinabig niya ito upang yakapin. Nababasa na niyang natetense na ang katawan ni Britney
na kung siya naman ang masusunod ay hindi dapat ito kasama sa operasyon nilang iyon. Britney. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito, ngunit wala iyong epekto. Bagamat yakap niya ang katawan nito, sa kung saang lupalo pa rin ang lipad ng isip. Takip silim na nang sapitin ng grupo nila ang airport ng lugar. Paglapat ng mga paa ni Britney sa hindi pamilyar na lugar, doon pa lang ay naging agad na kabado na rito si Britney. Muli niyang makikita si Maki. Muling magsasangga ang landas ng lalaki. Hihintayin natin na ilang minutong makadao ang cruise ship at saka tayo pupunta sa area. Mungkahi ni Kenji. Kaharap ang mga tauhan niya. Sa police station sila doon dumiretso. Alam na ng hepe doon ang dahilan kung bakit naroon ang kanilang grupo at hindi na kailangan pa iyong ulitin. Tahimik pa rin si Britney na panay ang tingin sa wallpaper ng cellphone niya na whole body family picture ng pamilya nila. Patuloy nilamon ng lungkot ang kanyang sistema. Iyong tipong parang naiiyak siya at alam na alam niya kung ano ang dahilan nito. Why don't you stay na lang sa hotel, Britney? Magbubook ako. Pagkatapos nito, pupuntahan kita doon. Sinisigurado ko sa iyo na kasama ko si Andrea. Doon mo na lang kami hintayin. Hindi mo na kailangan sumama pa sa site. Kami na lang ang pupunta. Lapit ni Kenji sa kanya nang matapos na ang pakikipag-usap sa mga kapulisan. Ganun na lang ang naging iling ng ulo ni Britney. Pilit nang ngumiti sa asawa. Ayaw niyang maging pabigat, kaya naman aayusin na niya ang kanyang hitsura. Alam ni na Althea at Renz ang plano nila at naka-standby lang sila sa magiging balita. May sarili pa silang problema, kaya kahit na gusto nilang sumama ay hindi nangyari dahil sarili ang inuna nila. Nangako naman sila na once nahuli na si Maki, tutulong sila upang mapakulong ang lalaki. Hindi, Kenji. Sasama ako.